Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na wala namang anumang dokumento o record na magpapatunay sa sinasabi ng China na nangako umano ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Taliwas ito sa naunang pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, una na silang humingi sa China ng kopya ng agreement ukol dito pero wala rin naman silang maibigay. Taong 1999 pa nang ipinwesto ng gobyerno sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre bilang tanda ng karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo at bilang military outpost, bagay na matagal nang pinupuna ng China. Sabi ng DFA, patuloy na isusulong ng gobyerno ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa diplomatikong paraan. At this point po ba, if DFA is to be asked, has China done any act of war so far? Well, I really have to check what the definition of act of war, but I really, as I mentioned earlier, we're still committed with China to manage our disputes peacefully. And that's the way that we're both working. Para mapalakas pa ang puwersa ng Pilipinas, pinaplano na rin ng pamahalaan ang pagkasa ng isang bagong Visiting Forces Agreement sa isang bansang malapit sa China, bagamat hindi pa tinukoy ng DFA kung anong bansa mismo ito. Sa darating na August 22 hanggang August 24 naman, sabi ng Foreign Affairs Department, nakatakdang ipagpatuloy ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama ang China ang negosasyon para sa pagbuo ng Code of Conduct on the South China Sea. Kapag ito ay nagbunga ng maganda, makatutulong yan sa bansa, lalo pat sa tingin ng DFA, hindi sila tiyak kung magkakaroon ng sapat na suporta sa international community ang itinutulak ng bansang United Nations General Assembly Resolution laban sa China. They've already had 2 or 3 significant rounds of negotiation, and in fact, the next round is scheduled to be held here in Manila. So it's in this forum where all the members of ASEAN and China are actually meeting in the same body. Lahat ng ito naungkat sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng DFA para sa susunod na taon. Humigit kumulang 24 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa 2024 na mas malaki kumpara sa kanilang budget ngayong 2023, kaya't kumpiyansa ang mga mambabatas na mapopondohan naman ang mga pinaplano pang programa at hakbang ng ahensya sa susunod na taon. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez naman, isinusulong na rin ang pagbuo ng West Philippine Sea Development Authority sa bansa sa ilalim ng inihain niyang House Bill No. 8857 para na rin mapalakas pa ang pagtugon ng gobyerno sa mga kasalukuyang hamon doon. Meleles Moras para sa Bayan.